Pinasok na po ng Amerika ang West Philippine Sea sa pamamagitan po nung isa sa kanilang pinakamalakas at high-tech na aircraft carrier na kargado po ng mga high-tech na fighter jets kagaya po ng F-35. Hindi po yan napalaga ng China sa kabila po nung kanilang presensya. Sila po ay nasa malapit sa Scarborough Shoal, mga kaistorya, pero hindi po nakapiyok ang China dyan. Well, ang kaya lang ng mga bulihin po ng China, yung mga malilit na bansa na kagaya po natin, pero ang mga superpower na kagaya po ng Amerika, hindi po niya yan kayang sikusikuhin. Hindi nga po sila, mga kaistorya, nakapiyok. At take note ha, nagpatrolya po yan, mga kaistorya, sa West Philippine Sea at dumaong pa po sa Manila Bay. Totoo po yan, mga kaistorya. Tungkol dyan ang pag-uusapan po natin. At dagdag pa natin na balita, sinasabi po, mga kaistorya, na sinasabotahe umano ng mga Duterte vloggers ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ako naman, oo. Pakishare po at pakilike, mga kaistorya, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa akin pong YouTube channel. Libre lang naman po ang pag-subscribe. Magpapakita po ako sa inyo, mga kaistorya, ng video clip na balita po ng mainstream para patunayan ko sa inyo na lihitin mo ang balita po na ito. Ayan, mga kaistorya, tingnan po ninyo ang caption ha. Ito po ay si GMA News. Ang sabi po, the United States Navy's aircraft carrier USS George Washington conducted patrol in the West Philippine Sea on Wednesday. GMA News Online was invited to observe the activities of the Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier in the area. Kita ninyo, mga kaistorya, pagkagandaan na po. Meron pa nga po yan eh. Ito po si GMA, si ABS-CBN naman ito para mas maano. Teka lang, baka makapirate naman ako, ganyan lang. Ayan, may audio. Ayan, F-35 po yan ha, mga kaistorya. Natitiklo pala yung wings niya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Basta ang alam ko, kaya niyang mag-VTOL. Yung vertical take-off landing. Ayan, may mga actually, meron pa diyang yan. Pakita ko pa sa inyo. Wag na lang nating masyado. Alam niyo ito pong eroplano na may parang malaking disc sa bubong. Ang tawag po diyan ay AWACS, AWACS. Yan po ay isang radar surveillance control center sa Himpapawid. Nade-detect po niyan, mga istorya, ang galawan ng mga kalaban sa Himpapawid at take note, pinagpaplanuhan po ng gobyerno natin na bumili po ng ganyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang balita. Nandiyan na po yan sa West Philippine Sea at dumaong na po yan mismo sa Manila Bay. Oo, mga kaistorya. Galing po yan ng Japan. Nandito yan ngayon sa Pilipinas. So, kita ninyo, hindi nakapalag ang China dyan. Akala ko ba, tapang-tapang nila. Pagdating sa Amerika, tiklop ang tuhod nila. Dalawang klase po ang fighter jets na karga ng aircraft carrier na ito. Kung hindi ako nagkakamali, yung nakita ninyo yan, nasa huli na yan, ay ano po yan F-18 Hornet. Tapos may F-35 pa, mga kaistra. Okay, wag na nating patagalin pa ito kasi baka maging boring. Idagdag ko na lang itong balita na ito bilang patunay na nandyan po talaga sa West Philippine Sea ang China. Alam naman natin, hindi naman dyan maalis Chinese military sends patrols around Scarborough Shoal. Nandun sila. Pero naharang ba nila? Naitaboy ba nila? Naradyohan ba nila? Mga kaistorya, ang aircraft carrier na yan ng Amerika, hindi. Katunayan na hindi kanila yung Scarborough Shoal na kinamkaw at inangkin lang nila. Di po ba, mga kaistorya? Ito, yung sinasabi ko sa inyo kanina, beyond fighter jets, kasi plano ng Pilipinas na bumili ng, actually pinaplansya na ng F-16 fighter jets, mga kaistorya, from America. Bukod pa, tayo po ay umorder na po, mga kaistorya, ng FA-50PH from South Korea. Kaya lang yun ay light attack aircraft lamang. Ang tinatarget na bilhin ng Pilipinas ay mas high-tech, multi-role fighter jets. Mga kaistorya.
Dito, dagdag pa, ay bibili daw po tayo nung sinasabing AWACS, o AWACS, pero mas maganda kasi kung medyo islang, AWACS, for Full Air Defense Capability, July 1, 2025 po ang balita na yan ha. Ang sabi dito mga kaistorya, the Philippine government is not only pursuing the acquisition of multi-role fighter jets, but is also eyeing the integration of airborne warning and control system or AWACS aircraft carrier into its defense arsenal to build a more capable air deterrence force. Si PBBM nagsalita na, nangako na si PBBM na ibibigay niya ang lahat ng suporta sa ating sandatahang lakas para magkaroon sila ng mga kagamitan, mga kasanayan, mga assets, mga modernong assets yan na pag sinabi mong assets, mga kagamitan, mga kaistorya, no? At ginagawa na yan ng gobyerno natin. Tayo nga din po mga kaistorya, nagpaplano ng bumili ng missile system sa Amerika na iniiyakan nga ng China. Ang sabi, the AWACS is sophisticated mobile long-range radar surveillance and control system. It provides a comprehensive view of the airspace, allowing for detection and tracking of aircraft as well as maritime traffic in any weather and over any terrain. Napakalaki pala ng nagagawa niyang AWACS na yan, mga ka-story. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo ha. Ito'y dagdag na lamang. Ay payag daw po ang Pilipinas kung plano ng Amerika na magtayo ng ammo facility dito po sa Pilipinas, dyan sa may bandang Subic. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro na bukas ang pamahalaan sa posibilidad ng pagtatayo ng pasilidad para sa paggawa ng ammo ng United States sa Subic Bay basta naayon ito sa pambansang interes at umiiral na batas. Lalong magagalit nito ang mga pro-China and of course ang China. Lalo nilang isasabotay ang Pilipinas niyan. Mga kasi, ano ba yung ammo? Ay mga bala, mga missile, ano po, yan yun mga kaistorya. Ako, pabor ako dyan. Kung sakali mga kaistorya, hindi ka na maghihintay pa ng bala Nandiyan na, kukunin mo na lang Diba? Abot kamay na. Ang pagtatayo ng isang ammo facility sa Subic ay maaari lamang maisakatuparan kung ito ay nakaangkla sa pambansang interes, sumusunod sa batas at may transparency para matiyak ang kapakanan ng bansa ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Na alam ko naman mga kaistorya ay matutugunan, makakapag-comply dyan ang Amerika sa hinihinging kondisyones ng Pilipinas. Bagamat wala pang pinal na kasunduan, nilinaw ni Secretary Guibo Teodoro na bukas ang gobyerno sa pakikipagtulungan sa mga kalyado, lalo na kung ito'y makakatulong sa local defense industry at magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa larangan ng seguridad. Alam niyo yung pagtatayo natin ng paggawa natin ng mga warship ay nagsisimula na rin May mga patrol boats na locally made, mga kaistorya. May shipyard na po ang Pilipinas dyan. Naalala ko, panahon ng Marcos Sr., pinupush niya yan. Meron na noon dyan sa bandang Cavite, kaya lang nawala nung pinatalsik nila sa pwesto Actually, hindi naman nila napatalsik Kusang bumaba sa pwesto ang dating Pangulong Marcos Sr. dahil ayaw niyang masaktan ang mga Pilipino. Dagdag ni Secretary Guibo Teodoro, posibleng makatulong sa local employment at technical na kaalaman ng proyekto. Subalit ginit niyang dapat ito isagawa ng may pagsusuri at accountability. Ito pa, yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Viral lies. How pro-Duterte vloggers are sabotaging the Philippines in the West Philippine Sea. Ito pong page na ito, mga kaistorya, ay page na hawak po at pag-aari ng gobyerno natin. Ang sabi dito, digital disinformation. How vloggers undermine the Philippines West Philippine Sea rights. Alam niyo na yung mga pinagsasabi ng mga pro-China Alam na natin yun. Pro-Duterte vloggers are using their platforms to spread defeatist narratives about the Philippines' position in the West Philippine Sea, often echoing Chinese state propaganda. A Philistar.com analysis found that 6 influencers, ito talagang pinangalanan Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, and Brothers Travelers employ tactics like fear-mongering, blaming U.S. intervention, and using red herrings to distract from China's aggression. Their content portrays the
Philippines as helpless suggests that asserting territorial rights and could trigger war, and argues that ties with the US provoke conflict, all while downplaying Beijing's violation of international law. Umaatake na naman pagkabulol ko. Well, alam naman na ninyo kung sino-sino yung mga yan. Kilala nyo naman yan. Ano, yan yung, yung mga naratibo ng mga pro-China na tinatakot ang mga Pilipino eh. May mga naniniwala naman. Nako, mag-ingat po kayo mga kaistorya. Gobyerno na natin ang nagsasabi mismo. Experts warns that these narratives mislead the public and distort facts. Inililigaw ang publiko. At binabaluktot ang katotohanan. Sociologist Alvin Camba, ano ba ang pronunciation yan? Sociologist notes that such messaging exaggerates China's power and misrepresents expertise to appear credible as China faces internal economic challenges. Kasi nga bagsak ang ekonomiya ng China eh. Nagkukunwari lang yan, malakas China na yan, mga kaistorya. Maraming beses ko nang ginawa ng content yan. Bagsak po ang China. Mahina ang China sa loob po ng bansa nila, mga kaistorya. Yan ay taktika po yan ng China, mga kaistorya. Art of war kung tawagin po. While vloggers appear authoritative, their content often lacks depth and objectivity. Ang bababaw ng mga pinagsasabi kung may utak ang tao, no, mga kaistorya. Hindi nila mauuto. Weakening public understanding of the country's rightful claims. Despite their influence online, the Philippines continues to uphold its sovereignty through legal, diplomatic, and peaceful means, efforts grounded in international law and supported by global partners. Mag-ingat kayo, pakishare po at pakilike, mga kaistorya, no? Speaking of pro-China, ito ba si Kong Paulo Ortega. Ang sabi niya, binakbakan niya si VP Sara Duterte. VP Sara, pro-China? Kasi tinatanggi naman ni VP Sara, hindi naman daw siya pro-China. Hindi din daw siya pro any country, hindi ka rin pro Philippines. Her record speaks for itself. Habang nilalabag ng China ang ating teritoryo, ang tinig ng pangalawang pangulo ay kadalasang katahimikan. At kung may pahayag man, ito'y paninisi pa sa liderato. That's not neutrality, that's evasion. Sabi naman ni VP Sara, hindi dapat nila ako pinapasagot kung pro-China ako. Matagal na nilang narrative na pro-China ako. I am not pro any country at all. Kayo, anong masasabi nyo? Pro-China ba siya o hindi? Kayo po ang magsabi, taong bayan. Ngayon, itong si Harry Roque ay nagrant, galit na galit kay VP Sara. Aba, ito ay si Abante. Talagang porsigido naman si Abante na i-share, no? Ang mga sinasabi ni Harry Roque. Gusto niyo bang marinig to? Mahigit isang minuto at kalahati lang naman ito. Valid dalawa yan, ha? Kasi may sinasabi pa dito, hindi daw siya pugante. Sabi ni Roque, galit pa rin siya diyan kay Senator Risa Hontiveros. Taong bayan, kayo ang magsalita. Hindi nga ba pugante si Harry Roque? Play natin. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Wag ka magtatago sa pagiging senador. Teka lang, sino bang nagtatago at tumakas, di ba siya? Sabi niya, pag umuwi ako, kailan ka pa uuwi? Umuwi ka na. Harapin mo yung kaso mo. Qualified human trafficking. Tinatanggi mo, hindi ka pugante, tumakas ka nga may kaso ka nga di ba? Ang hamon mo pa, sige, humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Galit ka, galit ano? Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik at ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Kung yung dakdak mo, Harry Roque, at sa tingin mo yung magkatwiran ka, gamitin mo sa harap ng korte. Pagtanggol mo sarili mo, harapin mo yung kaso mo. Di ba? Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo. Kasi mga Duterte vloggers
mga pro-Duterte vloggers sinampahan ng cyber libel ni Senator Risa Hontiveros. Yun ba kinakagalit ni Harry Roque? Manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Teka lang, batas nga yan, di sumunod. Diba? Alam nga namang sa iba lang applicable at hindi sa inyo applicable yan, diba? Marami nang nakasuhan ng cyber libel, pagkatapos sa kanila hindi pwedeng kasuhan yung part nila sa partido nila. Diba, mga kaistorya? Unfair yun, mga kaistorya. You are a human rights violator. Shame on you! Teka lang, sino bang human rights violator? Ay di ba't yung pinuntahan niya sa The Hague, Netherlands? Totoo naman, crime against humanity nga ang kaso. Teka lang, nagbubumerang lahat ng sinasabi ni Roque sa kanila, di ba? Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo, nagtatanim ebidensya, sang-ayon kay alias Rene. Yan na naman, chismis na naman. Abogadong pumapatol sa chismis. Ito pa. Hello, maikli lang muna po ang ating broadcast ngayong araw. Sasagutin lang yung mga paratang ni Riza Tanas antivirus. Una-una po, hindi po ako pugante. Ang pugante po, ayon sa batas natin, ay isang tao na biglang lumayas o umalis ng Pilipinas matapos masampahan ng kasong kriminal. Diga, tumakas nga Tumakas ka sa kaso, kaya ka binansagang pugante. Oh. Napakatagal ko na pong wala sa Pilipinas bago po ako nasampahan ng tanim kaso. So hindi po ako pugante ha, hindi po talaga tugma. Ano yan yung hearing sa Quadcom kung di ako nagkakamali, di ba tungkol sa Pugo? Di nakalkal. Si Cassandra Ong nakasuhan din ng qualified human trafficking, kasama dun si Harry Roque sa nakasuhan, mga kaistorya. Nangako siya na may ibibigay siyang mga dokumento sa Quadcom. Hindi naman na siya sumipot hanggang sa manabalitaan na lang lumabas na ng Pilipinas via backdoor. O hindi ba yung pagtakas? O ngayon, kung talagang walang kasalanan si Roque, mga kaistorya, di ba dapat harapin niya? Patunayan niya sa korte para mawala na rin ang pagdududa ng taong bayan sa kanya. Kasi pag napatunayan niyang wala siyang kasalanan, mga kaistorya, mahahakot niya ang simpatya ng taong bayan. Di po ba? Sa akin, yung tinatawag na pugante. Pero sa larangan po ng karapatang pantao, ako po isang asylum seeker. At alam niyo po, napaka-importante ng karapatan ng asylum para dun sa mga tao na ginigipit ng kanilang mga gobyerno. Speaking, si former President Rodrigo Duterte, ang sabi sa balita, di ba, tinanggihan ng Australia sa kanya interim release. Tinanggihan din ng isang bansa, kung di ako nagkamali, sa Europe. Dahil literally, it means a difference between life or death. So hindi po ako pugante, ako po ay bona fide asylum seeker. Siyempre, hindi maintindihan ito ng isang Riza Tanas antivirus kasi busy sila nagtatanim ng mga ebidensya at mga peking testigo para gipitin ng ibang mga tao, mga kalaban nila sa politika. Kung ginigipit ka sa politika, kagaya sabi yung political persecution, mismong si Panelo, binanatan siya Si Panelo hindi naniniwala sa kanya na pinopolitical persecute siya. Ay sinisi pa nga siya ni Panelo kasalanan rin ni Roque galing din sa bibig niya mismo kaya siya nakasuhan maraming butas, maraming contradictions yung mga sinasabi ni Roque, di ba? Kakampi niya yun kung tutuusin. Alam niyo, nakakalungkot lang talaga dito kay Riza Tanas antivirus, nagmamalinis kasi siya. Parang siya lang ang malinis, siya lang ang magaling. Yung pala, karumal-dumal din ang gawain niya. Pareho lang naman sila. Kung ang pag-uusapan nagmamalinis kasi di ba nagmamalinis din siya. Kung malinis nga siya, patunayan niya, di po ba? Ganun lang 'yun. Pagka napatunayan niyang malinis siya, wala siyang kasalanan, mahahakot niya talaga ang simpatya ng taong bayan. Hindi naman po siguro para magsinungaling ang isang tao na nagtestigo na sa Senado, na nabayaran na at isiniwalat ang katotohanan dahil sa kanyang konsyensya. Dahil ganito na lang. Siya may mga kaso na, di patunayan sa korte. Di ba mga kaistor? Ganun lang yun. Patunayan sa korte. Hindi, kasi, alam nyo,
Mga kaistorya, hindi pwedeng ang magsasabi na tama siya o totoo yung sinasabi niya itong nasa kaliwa. Hindi rin pwede na sasabihin itong nasa kanan na tama siya at totoo yung sinasabi niya. Kailangan may mamamagitan. Ano yun? Ng korte. Ganun yun mga kaistorya. Ngayon, ito si Leila de Lima. Kumbaga, may punto ang sinasabi niya ha. Sino ngayon ang may tapang sa kanilang dalawa? Diba, mga kaistorya? Si Leila de Lima o si Harry Roque? Si Leila de Lima napawalang sala sa korte, napatunayan hindi totoo yung mga isinampang kaso ng Duterte administration. Kasama dun si Harry Roque sa Duterte administration eh. Pero tumakas ba si Leila de Lima? Yan nga yung sinasabi niya eh. Dapat, pwede siyang tumakas. Mag-apply siya ng asylum. Mas karapat dapat siyang mag-apply ng asylum sana noon kaysa kay Roque. Diba mga kaistorya? Ayun I could have applied for asylum. I knew I had good basis for asylum unlike the other one who also applied for asylum over there at The Hague. Diba? Si Leila de Lima, hinarap niya. Si Harry Roque, tumakas. Tapos sasabihin niya, hindi siya pugante. O di sige, takas na lang. Diba mga kaistorya? Leila versus Harry Roque. Ito si Billionaire News Channel. Mamamayang liberal, Representative Leila de Lima in an interview on BNZ's On Point took a job at Harry Roque's asylum bid in the Netherlands. She said that if anyone had stronger grounds for asylum, it would have been her, as she reiterated that her indictment for drug charges stemmed for her investigation into then President Rodrigo Duterte's ruthless drug war. O diba mga kaistorya? Si Leila de Lima, napatunayan sa korte, sabi ng korte, walang kasalanan. Si Harry Roque, hindi niya pa napapatunayan ang sarili niya na malinis siya at walang kasalanan. Kaya ang tao mananatili, nagdududa sa kanila. Maliban na lamang kung dumating yung pagkakataon na maharap ni Roque yung kaso niya, madismiss yan at mapatunayan siyang walang kasalanan, doon mawawala ang pagdududa ng taong bayan. Anyway, hindi pa naman masasabing guilty talaga si Harry Roque kasi hindi pa po nahahatulan ng korte. Sabi nga mga kaistorya, ang isang akusado hanggat hindi hinahatulan ng korte na guilty ay nananatiling itinuturing po na inosente. Ganun po yun mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers natin, mga kaistorya, kung nagustuhan ninyo ang ating content, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. Akin din pong ini-endorse sa inyo si Bulabog PH, isang bagong pro-government vlogger. Makakatulong natin sa pagsuporta at pagtatanggol sa ating pong gobyerno. Pakisuportahan po ninyo, pakisubscribe mga kaistorya at pakipanoorin po ang kanyang mga content. Pakiusap lang po mga kaistorya, base po kasi sa rule ni YouTube, kapag kayo po ay nag-subscribe, ay dapat manood kayo mga kaistorya. Otherwise, tatanggalin ni YouTube ang subscription ninyo kay Bulabog PH, lalo na kapag dumating na siya ay magpapamonetize na, kasi ituturing yun ni YouTube na spam. Yun po ang rule dyan ni YouTube. So yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo, opinion na may babahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.